Hi! So, pababaan na kami. Yung mga kasama. So this is another struggles because basa yung daan and I wasn't wrong about the weather today. That's Carmi. Ay, may papusod. So I really like my outfit today. So I bought this bonnet in Baguio yesterday, and this jacket is sponsored by Jade. So I'm wearing white shoes, black pants. Hi to your vlog. Hi vlog. This is hi. So, since yesterday I met so many amazing people. I think I also gained friends here. Hi kuya, good morning. So friendly naman pala ng tao. Unfortunately, hindi namin kasama si Jade. Dahil hindi niya kaya ang gantong lakaran. Look at that. Asan si Aisa? Ang nakuha kong tip sa pag-akyat daw pala ng ganito ay breathe through your nose, not your mouth. Kasi kapag nag-breathe ka daw through your mouth, mabilis ka daw mapapagod. Mabilis kang mawawala ng hinga. And the reason then kung bakit ang hirap huminga dito is because originally we're from highland, tapos pumunta kami ng lowland, so ganun. This is Kuya Ramos and Kuya RJ. Hi! Sabi ka na, hello vlog. Hello vlog! Guys. Si Kuya Ramos ang aming tour guide. Malupit na to guys. Yes, super lupit ni Kuya Ramos na tour guide. So, pag pumunta kayo dito, look for Kuya Ramos. Pwede kayo magpakaklingi. May energy na puti, nakakain na ng lugo. Hindi ka mabibigo kay Kuya Ramos. Talagang kahit gusto mong sumabit parang unggoy.
Kuya RJ, asan si Aiza? Ay, nauna na po ba? Meron pa ba na yun doon? Si Aiza wala eh. Hindi, nandun na. Una na yun. Ha? Mayata. So, imagine. Good exercise for the heart. Buti na lang sanay ako sa lakaran. I really wanted to bring my family here to experience, for them to experience what I experienced. Unfortunately, mukhang malabo. Dahil mga mabilis silang mapagod. Okay lang daw. Ano daw? Hindi na napakaramin. May bulabal ako dito. Sabulan mo lang ng mga dahon-dahon. Akala ko mabilis na lang pababa. Mahingal effect pa rin pala. Earlier, I wasn't able to capture the whole trek because it's too dark. Pero meron ako mga clips. And according to Kuya RJ and to Kuya Ramos, yung mga tubig daw, hindi daw yan ulan. It's due to fog. Feeling ko nasa TV ako. Yung kapag ka may barila na. Dito po tayo sa mas madulas. Sarap. Yung kaya na uuwi daw, naka-white pa din. Ako yun. Pag nadulas ako dyan, uuwi tayo sa accommodation na. Nakaganon tayo, oh. Ako pala po hinihintay mo. Sa likod ako para ano. Baka may malaglag tayo niya, di mapupulot ko pa. Makes sense. So, story time. We embarked on a hike up Malboro Hills with a group of 12. Jade was initially meant to join us, but unfortunately, our activity yesterday triggered her foot pain. She had previously mentioned that she had sprained her ankle, and the injury had recurred multiple times, often causing discomfort that takes a while to recover from. Hi guys, so you're seeing me in the video.
KRJ is holding the camera na kasi while I have the microphone and a backup sound recorder with me. I just hope that it works as I planned. Para nakaka-capture natin kapag may nadudulas. Yun. Yung pala yun. Baka mamaya ako yung madulas. Grabe, going down is nothing like what I expected. I thought it would be an easier journey, but I was wrong. It feels just as tough as the climb up. Must be really unlucky. Kasi every time I go to high places or hills, I either miss the sea of clouds or the weather is just awful. Like today. But don't get me wrong, because even though I didn't get to witness the sea of clouds like I've seen on TikTok, I'm still incredibly happy and grateful to be with these amazing people, especially our tour guides, Kuya Ramos, RJ, and one of the joiner, Isa. They've been with us throughout the entire trip, making sure we have the best experience. Actually, I asked about Isa earlier, and it turns out she went ahead because she needed to release some fluids. Ano, wala pa ba madudulas sa inyo? Ayan, Kuya RJ's been holding the camera for so long. I think I'll take it for now since nothing too exciting is happening yet. Mamaya pag madulas na ulit. Opo. Pag madulas na ulit. Kuya Ramos, kunyari nga nadulas ka. Yun. See guys, everything's so go with the flow here. Even Kuya Ramos is just rolling with it. I just realized that when you're in a different place, you don't worry about what others think, you know. You can be playful, over the top, and express yourself however you want. Unlike when you're around people who only seem to notice and enjoy pointing out your imperfections. But of course, not everyone's like that. I do have friends I can talk to about literally anything, like life, work, everything. If a stranger, Dan and Kate, they're the kind of friends who are both hilarious and mature to talk to. The kind where you're having fun, but also learning from each other at the same time. Pagka nadulas ka, dudulas din ako para dalawa tayo. May kada, ano, may kadamay ka. Uy! Nagap ng camera. Testing lang daw yun. Nag-practice lang. Practice. Mamaya pa yung ano, yung pasabog. Pag nasa exit no. Feeling ko po ano natataiyan tayo. Baka kamay na lang iba yung hawak mo, ma'am. Gusto mo gloves? May gloves ako. Nandun ako. Nice, ang daming handang mag-offer ng gloves. Hindi ka pala hot. Ito na siyang cold. Ayan, hinihintay ni Sir AJ eh. Sobrang dulas. Mukhang ako at ang madudulas dito. Kuya, itong way na to, man-made na to, no? Opo. Ano to dito, kuya? Prone ang landslide.
Hindi naman po dito. Doon sa mga daan. Pero dito, hindi dito. Buti wala pong mga ano dito, mga wild animal. Meron po, kasama nyo. Kaya nasa likod lang, binabantayan. Kaya, alam bang, Ikaw pala yung wild animal. ako yun. Tsaka si Kuya Ramos, para hindi kayo lapitan ng mga kagrupo namin na wild animals. Meron sa una, meron sa likod. Kaya wala lumalapit sa inyo. Kaya the best si Kuya RJ at si Kuya Ramos. Kaya punta na kayo dito. So, very po. Doon sa high school. Baka kaya siya napapag kasi ganyan din. Ano pong napansin mo doon? May yung mga harang. Bawal nung dumaan dyan. Kasi delikado. May kumunoy po doon. Pero may ano po ba? May mga may tumitira dito sa ano, Wala po. Dandun lang sila sa baba. sa baba lang. Dito talang. Mga katribo lang namin yun nandito. Katribo namin ni Kuya Ramos. Mga Bali pa protected talaga to. Apo. So mga igurot po kayo dyan? Apo. Oh, native po. Apo. Yes. Kaya lang nag-upgrade na rin po kami. Hindi na po kami na... Umaanyong-anyong na rin. Naiintindihan niyo ba yung mga salita nila dito? Talagang pagka ano kuya, pagka Sagada, dito kayo lang po dito. I mean, dito ka lang naka-assign pero kapag ka ibang lugar, iba naman. Kahit saan po ako. Tutor pa natin sila. Kahit saan po. Ilocos, Baguio, Oh, Bulinaw. Kung saan po yung ano sa amin ni kumbaga pagka Ma'am Lisa. pagka sinasamahan nyo din po yung mga traveler or tourist, parang ganun din po ang dating sa inyo. Apo. Kasi Ano ibig mo sabihin? hindi kasi ano, 'di ba sabi ni Kuya hindi naman daw siya taga dito, originally from Laguna siya. And then kasi nagtaka din ako kanina, sabi ni Kuya kasi parang mga katribo lang din daw yung nandito. Nakailang ulit na Tapos yan. na ano, tapos nagtanong ka pa ng naiintindihan ba ni Kuya yung mga salita nila dito? Eh, Hindi di ka naman na yan. na observation, na realization. Kayo patali. Nakailang ulit na yan si Kuya dito. No. Opo, ma'am. Pero ano ako, driver talaga ako ni ma'am. Ah, Ngayon walang core yung van na yon. Pinasama lang ako. Kaya kaya pala sumama kayo Kuya. Nagkaroon siya ng chance. pero kung nagdadrive ako, hindi po ako pwede dito, papagod. Oo, nagka-chance siya awak yan. Kaso sayang wala yung walang tuloy. May cleaning. Nag-drugs ba siya? Yun nga, malas ko talaga kapag pumupunta ako sa mga ganito. Hindi ko nakikita. Nagpulag na makauwi.
May clearing. Sobrang clearing. Malayo yung si Afrod. Ilang travel pa kaya gagawin ko para makakita ko ng Sea of Clouds? Pag may nadaanan tayo dyan, minsan may nagkano dyan, sa gilid lang ng ano, kalsada. Lumalapit yung ulap. Pero sulit naman. Enjoy. Sige, ako na. Kasan yung ano, tumbler mo sir? Ayun po, kay Kuya Ramos. Meron akong 17 minutes. Malapit-lapit lang po ba dito yung hangin ko? Ay, oo nga, yung hanging bridge. Uli. Ah, Tapos, sakit ulit. Pero malapit lang yan. Ilang minuto lang yun. Parang gusto po namin puntahan yan. Pwede po. Mga Or hindi na 20 kaya ng minutes, schedule 21 natin. malapit lang yun. Kita nga yun sa accommodation natin eh. Aking coffee na yun. Nandun. ayun ba yung may bato-bato? Nandun po, sa banda doon. Hapon, dami nakakiyat eh. Kita ko eh. Oh. Nilip ko. Akyatin din yan, kuya. Pat. Mga ilang Para step naman ba yun? May hagdan? Baka sabihin nyo, Kuya, ano pa rin to? Hamog pa rin to. Ano po yan, sir? Naipon lang sana pag humangin. Bumabagsak. So, ayun. Our journey pababa is still long. Siguro magdadadalwa na ako dito. Para hindi din nagka-silent yung video na to. I think mas maganda siguro i-share ko na lang sa inyo yung things na natutunan ko this year. So, ayun. One of the things that I've learned this year is to stop taking comments personally. Kasi you gain the freedom to grow eh. Not everything people say reflects who you are. Most of the time, it's just about the task at hand. I've learned that intent matters in professional settings. Feedback often comes from pressure and deadlines, not a desire to criticize. So, separating my self-worth from these moments has helped me stay focused and respond better. The shift has turned potential conflicts into opportunities for growth and collaboration. And seeing criticism as a tool instead of an attack has opened up so much growth for me. The people I admire are the ones who take feedback without ego and use it to improve. So when I stop reacting emotionally, I think clearer, learn faster, and grow stronger. So this mindset has also strengthened my relationships. Professionalism builds trust and reliability, making it easier to navigate tough situations. Kasi over time, I've noticed people respect those who stay calm and distinguish between feedback on their work and their character. A trait I'm realizing is key to strong leadership. Ultimately, there's a freedom in not taking things too hard. Because in a fast-paced world, professionalism isn't just about appearances. It's strategy that protects my peace and helps me become better every day. Huy! Aba, ang drama ko dito. Kanina talaga, akala ko sobrang dali na lang pababa. No, the way down isn't as easy as it looks from the top. Like loose rocks and uneven trails make it important to watch every step. Many people excited by the beautiful view at the summit. Yes, dapat naman talaga even me. But I don't realize how steep and slippery the path can be. Tulad na to, with each step, gravity pulls you down, and if you aren't careful, you might slip or lose balance in the gravel.
You know what? The challenge isn't just physical, it's mental too. The excitement of reaching the top fades and tired legs start to slow you down. If you step in the wrong spot, you won't fall far, but you might scrape your knee or twist your ankle. So, the rough trail can feel harder to walk on the way down than it did going up. Yung nagtutour sa amin, they suggested to walk in a zigzag pattern. Kasi daw, it helps reduce pressure on our knees and makes the descent easier. Kung yung naging daan po natin ay papuntang Blue Soil, mas matagal po ba yun? Opo, dito, mas matagal po, mas malayo. Kaya doon ako sa kabila, pinadaan ni Kuya Ramos. So there are foreigners visiting the nabubulol ako sa Marlboro Hills. Ilang gig daw meron yung OneDrive ni Jade? 100. Feeling ko kukulangin yan. Dahil sa video na to. Ba't ilan na ba yan? 24 minutes. Oh, picture. Mawawala yan pag may picture tayo. Isa lang. Huwag na. Ano na tayo na din. Bumutla na siya. Pintayo na lang yung pintayo. Isa ko, umalis na kasi hindi na kaya na. Parurot na yun. Stay tayo sa bato. Kaya na kayo, tigisang ano, pisngi. Hindi lang ako. Hindi ako mapapakaigan.
So, break daw muna saglit dahil may mga nasi-CR na. Tuloy na ang ating lakaran pababa. Kaya RJ. Feeling ko ba kaya yung inupuan natin? Ano ba kaya yung Oh, malambot nga doon. Dalawa lang ang nangangaliwa. Malambot yan, ma'am. Basic, pwede tumakbo. Ayun. Sige lang. Baka mamaya ay makaramdam ako. Isang piraso lang yan. Tingnan natin kung may magsuswimming. Dito kinukuha yung ginagawang clay. Legit po. Patola. Ito yung swimming pool ng mga baka.
Lapit na, ito na yung unang tindahan eh. Ako naman kuya. Yan, thank you. Kuya, nakakakit po dito sa sakyan? Kalayo pa naman nung ano, nung kahit sa isang hospital. Apakahaba ng bihis ko eh. No? Yung kahit na yung parang naiiwan nyo na ako pag humakbang ako, inahabol ko pa rin kayo. Nililigaw ata tayo ni kuya. Ayaw niya tayo pauwiin. Ang clingy niya sa atin. Ganon kaklingi si Kuya Ramos. Tapos ito si Kuya RJ yung kasabwat sa panliligaw. Nagaling po ba tayo dito sa taas? Or iba yan? Ay, oo nga pala, first time mo lang dito. So ayun guys, story time ulit tayo. According dun sa na-research ko, Marlboro Hills is an informal name nitong place na to. And its origin is often attributed to a connection with the famous Marlboro cigarette brand. So it's believed that the area was named by locals or visitors because the rolling grass-covered hills of the region resembled the landscape seen in Marlboro cigarette advertisements before, which often featured wide, open plains and rugged natural beauty. The name, however, is not directly tied to any historical or indigenous significance in the area. The local community may have adopted the name due to similar appearance of the landscape to those iconic images, creating sort of playful reference to the brand. In contrast, Sagada itself is rich with indigenous heritage, primarily influenced by the Kankanay people, while the name Marlboro Hills may not have been deep historical roots in the local indigenous culture.
It has become widely recognized in modern times due to the area's popularity as a hiking and tourist destination, especially for its stunning sunrise views and the sea of clouds phenomenon seen from the hills. So, the name is a more recent and colloquial one. It used to just describe the breathtaking scenery rather than reflecting ancient or indigenous traditions. Grabe, sobrang pagod ko. Nagising na lang ako, nag-a-alarm na. Di ko narinig yung unang alarm namin na alas 3. Noon kami. Kala ko kakahiga ko lang. Ayun na nila. Pero mahabol natin yan dahil mahaba ang ating bias. Layo tayo ng konti dahil nauutot ako. I think gagayahin ko na si Kuya RJ dahil mukhang mas mabilis dumaan sa ganitong daan compare dun sa isa. So at least kahit nag-video ako pwede. Ibang ahas pala. Hindi ka sure? Buti na lang yung ahas o cobra na yun, hindi yan nagpakita kaninang madilim. Uy, may bahay.
pinipigilan eh. Parang ayaw umakbang eh. Baka yung tae bigla na lang mahulog. Tapos na. Hindi ka namang nagagalit. Kapag ako lumalayo, yung pinapauna ko kayo, sinasadya ko yun. Kasi umutot ako. Saksi ang aking camera at naririnig niyang utot ng naririnig niya ang aking utot. Almost there. Alam mo Zina, dapat nandito ka. Oo. Sayang. Dalawa lang tuloy kami. Next time Zina ha. Ikaw naman mag-isa. Next time ikaw naman mag-isa. Lapit na natin sa katotohanan. Ang sigod ang Carmi. Carmi. So ayun, Kuya Ramos started telling us the name of the hill. Let's see how accurate my information is. Grassland noon, wala kang mga pine trees. Then maraming kabayo, yung mga naiwan ng mga Amerikano ng gera, ng World War II. Ginamit din po ito noon. Yung mga unang guide, yung may sinama silang mga pan doon, foreigner na galing sa Switzerland. Yun, parang kinumpara na sa kanila na may Marlboro country sila. Then yun naman, yung mga unang guide na yun na nag-guide sa kanya, yun naman yung tinatawag nila, pasa-pasa na yun sa mga kasama na, kaya sumikat na Marlboro Hill. Oh. Oo nga, pusok na kanina, marami. Diba? Kaya Marlboro. Parang shoes ko yung puti. Hi guys! Yun naman, yung sabi nyo doon, Layad Sagada. layad sa gada is yung layad, ibig sabihin yun, love. Love. Oh. Yan yung sa words namin. Bakit parang inuutusan nila kami? Layad Sagada. Ha? Bakit parang inuutusan nila kami? Hindi, joke lang yun I kuya. love, no? Ganon. I Ah. love. Pero love. Ibig sabihin dito po ginaya yung bagong ano ngayon ng Philippines, yung Love Philippines. Alam ko yun. After daw ng layat, Lian. Kaya may nagpapito ka, wala na. Love sa layad. May pagano tayong tawagan layad.
Parang kaya. Alam niyo yung kan, yung Simon? Doon sa baba, yan yung ruling. At yung Simon, pag mag-gilid, parang automatic yung malambot. Yo, finally, we're here at the bottom. We're just making our way to the vehicle now for the next destination, which is Hanging Coffin or the Echo Valley. And if given a chance, so ulitin ko to para talaga ma-witness ko yung Sea of Clouds kasi yun talaga yung pinunta ko dito. So, I think this is the end of the video. Bye-bye, guys!